sa kanyang banal na Espiritu sa buhay ng Moses. Bigyan doon natin ang part of you, God. Kaya naman, kaya naman, sa pinakamahalagang bahagi, pinakamahalagang oras, pinagalamin namin sa pare sa bahay na ito. Dahil naman yung presensya na natin sa buhay ng Pastor Ismail kayo. Kaya naman ito sa kanyang mula sa aming pagpuso, sa aming kaisipan, sa kanyang kulay, ang kailangan na aming mga bagay ng aming pagpunan. Pag-word ka, pag-word mo bawas sa pasasira, ang pagkakawa ng gato sa buhay ng Pastor Ismail. Ikaw lang ang Diyos magari, ikaw lang ang kawawa, ikaw lang ang mawala, isa lang ang pinagkakawa ng lahat, at namin kayo sa iyo kanila ng Maria, sa iyo ang Lord, ikaw lang ang Diyos ng Pastor Ismail. Nalagi ka na kayo na ito ang gagawin sa buhay ng Pastor Ismail. And right now, Spirit, unite our spirit, unite our faith, O God, and unite our service, O God. Kaya kung ito lang ang Diyos ng mga pagdating namin sa iyo ng Pastor Ismail, sa iyo ang Father God in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful morning. And we have come to the special part of our worship service. And that is to hear and receive the word for our spirit. Let the truth be revealed, O God. Let the truth reigns over our hearts, over our minds, O God. Na ganito lahat ng mga bagay ay ng Diyos na bumubulo sa ating puso at isipan. And what we want, Lord God, is to really grow in our faith, in our service, that we may really understand your will and your righteousness in our lives, O God. Lord, we ask for the guidance of the Holy Spirit. Move in our midst, O God. Move in our lives, O God. At naniniwala kami, Panginoon, na ikaw lang ang aming mananagilan at makakawin sa aming kalagayan. Panginoon, pinapasa sa iyong lahat na mga kamay na nagbigay ng kanyang mga kaloob at ikaw sa iyong gawain. Kaya ang Ama, lagi nila maranasan ng iyong kapangyarihan, lagi nilang maranasan ng iyong katapatan, at maranasan nilang pagsuli ng lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa iyong gawain. Panginoong Diyos, gamitin mo ang mga salat dito sa pagpapalawi pa ng gawain at ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanila. Binabalik namin sa iyong pagpuli, pagsamba at pagtatali. Ito po kami dalagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Walakpakan po natin ang ating Diyos sa pangalan. You are received. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa namin ito. Ito ay muli nagkasama-sama, nagkaisa, upang sa mahinat papulingan ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Please open the Bible to 1 Kings chapter 18, verse 8. Unang hari, kabanatang 18, talata 2 ay 8. Let us read our verse for today. Sabay-sabay po tayo. At siya'y sumagot sa kanya, ako nga, ikaw ay yumaon, saysayin mo sa iyong Panginoon, narito, si Elias ay nandito. Those who opened their Facebook this morning, I think they saw what I post. I post, Elijah is here. And that is with this exclamation point. Ang topic po natin sa bagong ito, Elijah is here. Kaya siguro kung nagtatanong po tayo, ano kayo kung sinasabi ni Pastor na Elijah is here? Why? Bakit hindi nakalagay, Jesus is here? Bakit ang sinabi po niya, Elijah is here? Those who read the Bible, those who understand about the Word of God, knows how important is the role of Elijah in the life of Jesus. Of course, Elijah is not God. But Elijah was used. Si Elias ay ginamit ng Panginoon. At yung paggamit sa kanya ng Diyos ay, of course, it is really different from the way He uses Moses, the way He uses Abraham, the way He uses Solomon and David,
Lahat sila ginamit ng Panginoon. But I just took Elijah this morning for us to understand what is Elijah. Bakit yung topic natin, Elijah is here? Bakit sinabi natin, si Elias ay nandito? Si Elias ay nandito. In Malachi chapter 4, verses 5 and 6. Ang sabi niya po dito, narito, aking susubuin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon at kanyang papagbabalik kinoo ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Before the great day of the Lord, the dreadful, sabi ko sa English kasi, the dreadful day of the Lord will come. Ang sabi ng Diyos, I will send Elijah to you. So, ibig sabihin, gusto ko lang maintindihan po natin, pagdudugtong-dugtongin natin, Elijah is here. And the Lord said in Malachi chapter 4, verse 5 and 6, that before the dreadful day of the Lord will come, I will send Elijah to you. So, ibig sabihin, hindi darating yung sinasabi ng Panginoon na araw unless He will send Elijah. Kailangan ipadala yung Elijah para maganap yung great and dreadful day of the Lord. Kailangan mag-send yung tinatawag na Elijah. So which means, Elijah has a big part of God's plan. Sabihin nga po natin, God's plan. Hallelujah. Meron siyang malaking bahagi para ihanda yung plano ng Diyos. Secondly, He has the work to do for God's will. Sabihin nga po natin, God's will. Meron siyang gawain na dapat niyang gawin sa kalooban ng Diyos. And number 3, Elijah has to fulfill all things for God. Sabihin na natin, for God. Nagagawin lahat ni Elijah, lahat ng kanyang gawain, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa Diyos. Kaya kung titignan po natin, wow, sasabihin po natin na this Elijah is an only simple man. Of course, he's a sinner. He's also included among the sinners. Isa rin po siyang makasalanan. Amen. Meron din po siyang tinatawag na kahinaan. But he became a great man of God para sa mga bagay na ito na meron siyang malaking bahagi para ihanda ang plano ng Diyos. May gagawin siya sa gawain ng Panginoon para matupad ang kalooban ng Diyos at kailangan niyang tupadin ang lahat ng ito para sa Diyos. Elijah is here. Pero kailangan natin maintindihan mabuti. Elijah is not the one who come. Hindi po si Elijah yung dumating bago dumating ng Panginoon. At kung babasahin natin ang Biblia, the word of the Lord said, John the Baptist played the role of Elijah. Hallelujah. Kailangan dumating yung Elijah, mga minamahal ko, para ihanda yung plano ng Diyos. And what is the plan of God? That the Messiah will come. Amen? Yung Mesiyas ay darating. Kaya bakit dumating yung
Mesias, ipinadala niya yung Elijah. At ang sabi ng salita ng Diyos, actually, it is not Elijah who come, but it is the spirit of Elijah in the life of John. So maintindihan na po natin, nung sinabing Elijah is here, hindi po si Elijah ang nakita. Ang nakita po nila ay si John. Pero yung gawa, yung kilos, yung plano ng Panginoon na sinasabi ng Diyos para tumarin, pero tumarin si John the Baptist, ano sabi ni John? I am not the light. I am not the way. I have come to testify about the life and to testify about the life. Ibig sabihin, gumagawa si John hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa Diyos. Sila siya ang nagsabi that I may be decreased and He may be increased. Kaya tingnan po natin yung plano ng Diyos kay John. Amin po ba? Sobrang, sa totoo lang, di ba, naging preaching ko na rin sa inyo na masasabi natin, pwedeng magmalaki si John. Why? Because he's the one who prepared the way for the Lord Jesus Christ. Pero nung lumapit si Jesus Christ para pabautismo kay Juan Bautista, makikita natin ang pagpapakumbaba ni Juan Bautista. Sinabi niya, di lahat ikaw pa ang lalapit sa akin para magpabautismo. Ang ibig sabihin po natin, ang ibig sabihin ni Juan, dapat ako magpapabautismo sa iyo because you are higher than me. You are superior than me. Pero nagsabi ng Panginoon sa kanya, let it be done according to the will of the Father. Kung mas mababa si Juan, mas mababa si Jesus. Hallelujah. Amen? So nakita natin, we are not only talking. Kaya ngayon, sa umaga nito, bago matapos ang worship service, maintindihan niyo mabuti, we are not talking about literal Elijah, but we are looking forward for that spiritual Elijah. Sino kaya itong Elijah nito na sinasabi sa preaching natin, Elijah is here. Ano ba ibig sabihin ng salitang Elijah? Ang ibig sabihin po ng salitang Elijah, Jehovah is my God. Ang bigat pala, kaya kapag pinangalanan niyo yung mga magiging anak ninyo na lalaki. Sometimes kasi, Elijah was not only used for, for men. Now, ginagamit na rin po nila ito for women, for ladies. Amen po ba? Kasi tutog, babae din siya, Elijah. Amen. Katulad din ito ng pangalan Elisha. Si Elisha ay lalaki sa Bible, pero ginagamit din po siya ng mga babae na pangalan. Pero dito po, sa pinag-aaral natin sa bagay ito, ang ibig sabihin po ng salitang Elijah, Jehovah is my God. So, ibig sabihin, mula po sa pangalan pa lamang ni Elijah, we can see that Elijah acknowledged great God, great faith in his life. Na hindi basta-basta yung kanyang pangalan. The one who will not leave God. Isang tao na hindi iiwan ng Diyos, hindi tatalikuran ng Diyos sa kanyang buhay. The one who will trust and put his faith only. Huwag niyo po kakalimutan yung salitang only. Hindi po pwede sabihin natin, the one who will only trust and put his faith to God. Hindi po. We need to put the word only sa Diyos lamang. Tanging sa Diyos niya lamang ipagkakalako. Kaya, bago dumating ang ating Panginoon Jesus to fulfill the plan of God, the Father in His life, Elijah came, and it is in the life of John the Baptist. Pero alam niyo po ba, kapag binasa po natin pag binasa natin ang Biblia, alam niyo po ba that even Jesus Christ has the characteristic of Elijah? Di po ba, kapag binasa natin ang Matthew 16, 13 up to 14,
Mateo, Kabanatang 16, talatang 13, 14, sabay-sabay. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Sino yung anak ng tao? It is Jesus Christ. Okay. Si Jesus Cristo po yung tinutukoy niya dito. Hindi niya sinasabi, sino ako? Ang sabi nila, sino ang anak ng tao? Sa 14, sabay-sabay. At kanilang sinabi, ang ilan, si Juan Bautista, ang ilan, si Elias, at ang iba, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Which means, amen po ba? Ibig sabihin mo ng talatang 14, anong nakikita ng ibang mga tao tungkol kay Jesus? He's like Elijah. Sabihin nga po natin, Elijah is here. Nung dumating si Juan Bautista, actually, he's the one who's being prophesied that Elijah will come. Yung sinasabi mo sa Malachi chapter 4, na binasa ko natin, verse 5 and 6, yung propesya na darating ng Elias, bago dumating yung great day of the Lord, and that is John the Baptist. Pero nung dumating si Jesus, at tinanong po yung mga tao, tinanong niya yung kanyang mga alagad, ano sabi ng mga tao tungkol sa anak ng Diyos? Tungkol sa akin? Sa madaling salita. Ano sabi ng mga tao? Ang sabi po nila, ikay si Juan Bautista. Ang sabi ng ilan, ikaw ay si Elias. So which means, mga pinaka po, yung tinatawag na characteristics of Elijah can also be manifest not only to Elijah himself, but also to everyone who believes in the Word. Tatalagin ko po, yung mga katangian ni Elias, ang hindi lamang makikita kay Elias mismo, pwede rin itong makita ang katangian ni Elias maging sa lahat ng mga mananampalataya. Remember, before the great revelations will come, according to Revelations, 2 witnesses again will appear. At ang sabi nila, that 2 witnesses will come from the church. Mula sa iglesia ay darating ng 2 witnesses na yon, because they are the one. These 2 witnesses knows about the Son of God, they know about the Messiah, they know about the King of Kings, they know about the Christ. Meron silang kaalaman. At alam niyo rin po ba, bago mamatay ang ating Panginoon Jesus, may 2 witness din na tumayo sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po ba yung sino yun? Sino po yung 2 witness na tumayo na ang ating Panginoon Jesus ay magkaroon ng transformation, transfiguration, nung siya po ay nandun sa bundok kasama ng mga alagad? There are 2 witnesses. Sino po yun? Elijah and Moses. So, ibig sabihin, nandun na naman si Elias. Present na naman si Elias. Kaya naniniwala ako, yung tinatawag na before the dreadful day of the Lord. Sabi nga alam niyo po, ngayon, nakakatakot. Why? Because until now, Dubai is still experiencing flood. 4 na po na kababayan natin na namatay sa Dubai. No? Yung sabi nila, yung isa daw na-suffocate sa loob ng sasakyan, na-trap siya sa loob ng sasakyan dahil sobrang baha. Alam naman natin sa Dubai, pagkatapos ng kasing ulan, ay gumaganap yung pinakamatinding init ng araw. At alam niyo po ba yung baha na yun ay nangyari ulit after 75 years. Hindi ito po nangyari taon-taon. Nangyari po yung ulan na malakas na yun, yung baha na yun, after 75 long years. Actually, hindi po ina-expect ng mga taga-Dubai. Wala kasi silang drainage. Hindi nila ina-expect na magkakaroon ng baha because alam naman natin na part ng Middle East ang Dubai, at sa Dubai, alam natin, sandstorm ang madalas, hindi po rainstorm. Eh tayo nga, meron ng drainage. Nagbabaha pa. Tama? Diba? Tingnan niyo yung Pilipinas, meron na tayong drainage. Meron pa tayong tinatawag na madaling ka, pagpumunta ka dyan sa
Makapagal Boulevard, yung tabo, yung naglilinis ng basura. Amin po ba? Meron dyan yung MMDA na naglilinis ng basura, yung machine nila na bago dumating yung tubig doon sa Manila, sa sea, di ba? Sa dagat, ay lilinisin muna para yung mga basura. Amin po ba? Pero ano nangyari? Baha pa rin. Yung pa kaya walang drainage na bansa, babahayin talaga. So nakakatakot. Amen. Nung isang linggo, isang kapatiran, nakakwentuhan ko, and he said to me, na according to the news, American soldier and the biggest war weapon of America, alam niyo po kung nasaan na po? Nasa peak ng Pilipinas. Pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Hindi po siya nababalita, di ba? Amen? Hindi po siya nababalita. Pero lahat po ng mga malalaking barko ng Amerika at yung mga talagang bomb nila, mga missile nila ay nakatuwag na po doon sa pagitan ng Taiwan at saka po ng Pilipinas. According also to the news, according to Google, ay yun na mga weapon ng China na malalaki rin po na missile ay nakambana na ngayon between China and Korea, North Korea. So, ibig sabihin, anytime soon, there will be, war. Amen? Tayo po, pandaman natin Tirador at saka Haltik. Wala tayong missile. Amen? Tandaan po ninyo, helicopter tayo, lilipad lang naman taas ng konti, babagsak na. Kailan lang po, may isang helicopter na naman tayo, bumagsak. And according also to the news, ang Iraq po ngayon, nakakapagtaka kung bakit binobomba nila ang Israel. So which means, sabi ko, Lord, ano na talaga? Very, crucial. Amen. Nabiro nga ako sa sarili ko. Amen po ba? Ngayon ko lang sasabihin sa inyo, nabiro nga ako sa sarili ko. Lord, ang tagal ko pilit muna ng SSS ko, hindi ko yata mararanasan yung pension. Kasi kung magkakagiran na, alam naman na kasi kasunod ko pa yung pension ko. Hallelujah. I'm just joking with myself. Sinasabi ko, Lord, hindi ko na yata madadatnan yung pension na yun because I'm already 56, di ba? This year, I'm already 56 and apat na taon pa bago maranasan yung pension na yun. But we don't know if 4 years na yun ay hindi pa mangyayari yung pinakatakutan natin. Hallelujah, we do not know. Tandaan po natin, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung mangyayari na yung bagay na yun. Pero, bago mangyayari yun, sino po daw according to our text for today? Elijah. Kaya, kung po nakikita, sabi ko, Lord, kailangan namin maintindihan mabuti kung gaano kahalaga yung pinag-aaralan namin. Kailangan maintindihan namin, Lord, na nung sinabi mo na yung merong Elias na darating before the dreadful and great day of the Lord. Siguro kasi magtatanong tayo, naghihintay pa tayo ng, isang Elijah na mula sa langit. Because Elijah, di ba? Alam naman natin si Elijah, hindi siya namatay. But Elijah was being took up. Rapture. Amen po ba? Kaya nasige sa iyo, amen, bago buhatin ng karuan ng apoy si Elijah, Elisha was there. Si Eliseo po na sinabi niya, Panginoon, saan ka naroon? Doon din ako. Ang sabi ni Elias, kung dumito ka na, maiwag ka na. Ang sabi niya, dito, sasama ako. Sabi niya, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Alam niyo po sabi ni Elias, ano ba talaga ang gusto mo para kantanan na ako? Yun po sabi ni Eliseo, give me the 2 part of your power.
ikalawang bahagi ng iyong kapangyarihan ibigay mo sa akin. Titigil na ako. Ano sabi ni Elias? Mabigat? Mabigat yung hinihingi mo. Bahala ka. Amen po ba? But Elisha was, si Elisha po, buusan loob niya. Na hindi niya tatantanan si Elijah. Di ba, sabi nga sa kanya ng mga kapwa niya propeta, Elisha, hindi ko pa alam na yung Panginoon mo ay kukunin na ng Panginoon. Amen. Ang sabi ni Elisha, yes, alam ko naman talaga. Hallelujah. So, nung dumating sa pagkakataon, ito na yung karwahe ng apoy. Sinundo na si Elijah. Si Elias, nalaglag yung balabal. Amen. Nalaglag yung balabal. At dinangkot ito ni Elisha. Amen. Ngayon, babalik na si Elisha doon sa kanyang pinagmulan. Pero kung babalik si Elisha doon sa kanyang pinagmulan, kailangan niyang tumawid ng dagat. Elisha was, hindi ko alam po niya na meron na siyang kapangyarihan na that time. Anong ginawa ni Elisha? He struck the ocean with the veil. Yung balabal po mismo ni Elijah. And yung dagat po ay nahati. And Elisha walked. At anong sabi ko ng mga tao kung nakita yun? Nasa kanya ang spirito ni Elias. Taglay na po niya ang spirito ni Elias. Kaya doon, kung titignan po natin, kung babasahin po natin ang lahat ng salita ng Diyos na minamahal ko, Elijah was a great man, pero kahit ang tinawag at itinuring po siyang dakilang tao ng Diyos, great man of God, hindi siya naging great man because he wrote a letter in the Bible. Wala po siyang isinulat na kahit kapirasong salita ng Diyos sa Biblia. Moses was a great man, pero may isinulat siya, which is the Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Si Moses po ang sumulat niyan. Hallelujah. Kaya si Moses po, nabanggit po siya, amin po ba ng ating Pelusus in John, amin po ba, sabi ng ating Pelusus, that all that was written by Moses was about me. Lahat na isinulat ni Moises ay patungkol sa akin. Kaya, kung titignan po natin, pwede natin ituring talagang great man si Moses. Bakit? Kasi sumulat siya sa Biblia. Pero si Elias, wala po siya. Wala siyang isinulat. Amin po ba? Of course, meron din mga miracles and signs and wonders na pinakita si Elias. Amin po ba? Si Elias po yung nagsabi na, mga propeta ni Baal, mananangin tayo kung sino ang may tunay na Diyos. Ang Diyos na tumutuon ng apoy, yun ang may tunay na Diyos. Amen? Hallelujah! Di ba? Mula alas 7 ng umaga, amen, nananalangin yung mga propeta ni Baal, sinugatan naman nila yung mga sarili nila hanggang alas 3 ng hapon. Amen po ba? Pero wala pang tumutugon. Anong sabi ni Elias? Ay ba, baka naman busy yung inyong Diyos. Mas lakasan niyo pa. Isigaw niyo pa na mas malakas yung inyong panalangin. Busy yung Diyos ninyo. Pero walang tumutugon ako. Itong si Elias, nakasan ko. Ang sabi ni Elias, yung mga assistant niya, nagyan ng tubig yung paligid ng dambana. Amen. Buhusan ng tubig yung mga kahoy. Amen. Saan ang sinabi ni Elias? O Diyos, tugunin mo ang aking panalangin. And the Lord sent fire. Amen. Kaya meron siyang tunay na Diyos. Si Elias din po, mga minawag o kapag binasa natin ang Biblia, si Elias din po yung propeta na nagpatitig ng ulan sa loob ng 3 taon at kalahati. Yung sinabi niya, Lord, do not send rain. Huwag ka magpapadala ng ulan. Alam niyo po ba, hindi ulan sa loob ng 3 taon at kalahati dahil sa panalangin ni Elias. Grabe. Amin po ba? Grabe yung ginawa ni Elias, mga minamahal ko. Kaya, kung titignan po natin, at babasahin natin ang Biblia,
Ano ba sabi niya sa Santiago, Kabanatang 5, talatang 17? Santiago, Kabanatang 5, talatang 17. Sabay-sabay. Si Elias ay isang taong may pagkataong kaya rin ng atin. At siya'y nanalangin ng buong linas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Ang sabi ng salita ng Diyos, mga minamahal ko, sa James chapter 5, verse 17, si Elias din ay tao na may pagkatao din gaya na sa atin. May pagkakaiba tayo kay Elias? May pagkakaiba ba tayo kay Elias? Wala. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, wala kang pagkakaiba kay Elias. So we are not talking about, mga minawag ko, habang nakikinig kayo ng salita ng Diyos sa umagang ito, bago kayo umuwi, hindi ang tinutukoy ng Panginoon ay isang literal na Elias. Ang tinutukoy ng salita ng Diyos sa umagang ito ay yung Elias na katulad natin. That Elias will manifest before the dreadful. Yun ang kailangan ng Diyos. Kailangan mag-share siya ng Elias. Kaya kung ano ang mga bagay na ginawa ni Elias, nung Elias na sinasabi natin sa lumang tipan, yun din ang gagawin ng mga maraming mananampalatayang may pananampalatayang katulad ng kay Elias. Hindi. The Lord needs a witness like Elijah. Kaya nakakatawang isipin sa umagang ito. Amen. Masasabi niyo po ba, amen po ba yung talagang Elijah is here, but it is pertaining to yourself? Gusto ko kasi maramdaman po ninyo, when you're saying our text, yung topic po natin, habang sinasabi niyo po, Elijah is here. Sabi nga po natin, Elijah is here. You are not pertaining about the literal Elijah or the prophet Elijah in the Old Testament. Ang gusto ko po maintindihan po ninyo sa umagang ito, mga minamahal ko, na yung Elijah na tinutukoy na yun ng Panginoon na isusuko sa uling araw bago dumating yung dreadful time. Ay ikaw, ako, but if you will not be like that Elijah, amen po ba, this topic Elijah is here, will not have walang sense. Hindi ito, wala itong magiging sense sa buhay ng bawat sa atin. What I want and what the Lord wants from you, for every one of us today, na maramdaman natin, God is talking to me. God is pertaining this topic to me. Na sinasabi ng Panginoon, kailangan kita, kailangan ko ang tulong mo, kailangan ko yung gawain mo, kailangan ko yung bahagi mo. Amen? Nararamdaman ko ba natin na mangusap ang Panginoon sa buhay ng mas natin? Hindi na pwede isuko ulit yung Elijah from that heaven and send Elijah here. Of course, in the time of the Lord, God sent Elijah and Moses, amen po ba, to verify with the Lord Jesus Christ, amen po ba, dahil alam naman natin, si Elijah ay sinugo para kay Kristo, si Moises ay nagsulat para kay Kristo. Kaya magiging katanungan ngayon, ikaw ba, ang buhay mo para saan? Para kanino ang buhay ng boses natin? Para ba kumain lang? Para ba matulog lang? Para ba magtrabaho lang? Para magpahinga lang? Para mag-aaral lang? O itinutuloy mo yung buhay mo, kaya ka nabubuhay ay para sa Diyos.
History, di ba? Ito na yung mga nagiging malaking pagkukulang natin bilang mga mananampalataya kung hindi tayo nakapatawaran sa Diyos. Yes, maganda sa pagkakataon na naririnig natin mananampalataya tayo. Pero kahit na mananampalataya tayo, malayo pa rin tayo sa sinasabi ni Pablo. Amen po ba? That even Paul, he's living in this world, but he already dedicated himself for Christ. For me to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay ay para kay Kristo, ang mamatay ay makinabang. Na lahat ng bagay na ginagawa niya, lahat ng bagay na inisip niya, lahat ng bagay na kanyang paplanuhin, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa Panginoon. Are you living for yourself? Nabubuhay ka lang ba para sa iyong sarili? Nag-iipon ka ba ng kayamanan para naman sa iyong sarili? O nag-iipon ka ng kayamanan para sa Panginoon? May tao po ba? Para kanina yung iniipon mo. Para kanina yung iniingatan mong katawan. Amin po ba? Now, if you're not being healthy, madali kang mamatay. Hallelujah. Kung hindi niyo po ingatan ng inyong katawan ngayon, madali po tayo mamatay. Hindi kayo mamamatay sa alak. Amin po ba? Kahit hindi kayo umiinom ng alak, pwede kayo mamatay. Sapagkat lahat ng kinakain natin lason. We're really drinking and eating poisons. Hallelujah. Kaya, kung ang vision niyo po ay pagkain, susunod ka na. Delikado ka na. Kung ikaw ay galing na dahil sa pagkain at walang natatanggal na pagkain sa ref, delikado ka na. Susunod ka na. Hallelujah. Amen? Kasi diba, yung katawan po natin, akala natin kain tayo ng kain para lumusog, pero titignan mo yung pagkain mo, it is full of poison. Amen. Lahat may lason. Lahat ng kinakain natin, nilalagyan na ng lason. Wala na tayong kinakain ngayon na walang pesticides. Hallelujah. Lahat ng kinakain natin. Kapag uminom tayo ng soft drinks, sarap tayo, di ba? Pero lason siya. Pero gustong-gusto natin. Kahit yung tubig na iniinom natin ngayon, mineral pa kayo, ha? Kala niyo ba talagang mineral yan? It is already. Lahat ng dumadaan sa proseso, amin po ba? Wala nang safe ngayon. Amin po ba? Hallelujah. Ang tanging safety na lang natin, panalangin. Na once na pinalalangin natin yung pagkain, ang Panginoon ang paalas, kinakain natin. Kaya ang kaso, bago natin ipanalangin, natikman na natin. Hallelujah. Aminin natin hindi. Minsan, sa sobrang sarap ng kakainin na natin, nakalimutan na natin, thank you Lord for this blessing. Amen. Nandun na sa bibig siya, sorry Lord, salamat Panginoon sa iyong pagpapala. Amen? So, dito makikita natin, Elijah, there is no such difference. Walang malaking diferensya. I may be Elijah, you may be Elijah, she may be Elijah. Amen po ba? Pero dapat natin tandaan, bago dumating muli ang aming Panginoon Jesus, Elias will come. Elijah will come. Next ba talaga itong Elias na ito? We are so curious, di ba? Alam ko po, nagiging curioso tayo doon sa Elijah nito. Isang katangian ni Elijah is a man of prayer. So ba siya manalangin? Hallelujah. Sabi ko nga po sa inyo, katulad ng binasa natin kanina, nung ipinanalangin niya na 3 taon at kalahati na walang ulan. Nangyari. Ibig sabihin ganito, Pastor, pwede rin ako manalangin ng gano'n na 3 taon at kalahati na hindi ulan. Pwede? Pwede. Walang tao. Pwede. It is possible. Bakit? Kasi si Elijah walang
3 taon at kalahati, kailangan siguraduhin mo muna mabuti. Ano ang rason mo? Ano ang motibo mo? Bakit ayaw mo mula ng 3 taon at kalahati? Hallelujah! Kaya mo ba walang ng 3 taon at kalahati? Eh ngayon lamang po, 10 buwan pa lang tayo walang nagre-reklamo na tayo lahat. Amen? Sobrang init kaya. Di ba yung bahay ko ninyo, hindi ko napapansin, sobrang init, everywhere. Siguro ngayon, walang bahay na hindi umiikot ang electric fan. Amen? Pero according to the news, magkakaroon ng shutdown. Mawawalan daw tayo ng kuryente. Ooh. Sabi ng iba niyan, mamamatay ako pag walang fun. Amen? Kaya, siguro, hindi ka naman mananalangin na walang ulan ng 3 taon at kalahati. Amen? Pero pwede kang manalangin kahit mamaya na umulan. Sino po dito yung mananalangin gusto umulan mamaya? Kailangan ka namin. Elijah is really a fervent. He fervently prayed to God. Tingnan niyo po. Example niya, James chapter 5, verse 16 to 18. Nung itinuturo ni Santiago ang tungkol sa panalangin, ang tunay na naging example niya po, si Elijah. Sabi niya po diyan, magpahayagan na kayo sa isa't isa ng mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsipag o magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Hallelujah! So kapag ikaw ay katulad ni Elias, ang sabi doon, you will pray fervently to God and God will answer your prayers. Tandaan mo namin, hindi kayo pwedeng tumingin sa pananalangin. Why? The Lord said, sabi po dito sa binasa namin talata, mahalaga ang panalangin ng mga tao matuwid. Of course, in our ways, in our life, we are not perfect. But since we believe in the Lord Jesus Christ, and since we put our faith in the Lord Jesus Christ, we are totally, worthy. Naging marapat ang bawsa sa atin na ituring na matuwid, hindi dahil sa magagawa natin, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kaya isipin na lang natin mabuti, kung tayo na ituturing na matuwid, hindi sa pananalangin. What will happen? Ano mangyayari? Kung sa huling panahon ito na nakikita na natin yung kabuluhan, nakikita natin yung change of weather. According to ganito, sasabi ko nila na yung ulan daw na nangyari sa Dubai, gawa daw ng tao. It's a man-made calamity. Sabi nila, yung sa kapatiran natin kahapon, kinaipuhan ko siya. Sabi nito sa kapatiran, ngayon po ay talagang naumpisahan na po sa Saudi. Yung microchip po pala, yung microchip na nilalagay sa utak ng tao, hindi po kaya nang galing sa Amerika. It came from the Middle East. Nagtataka tayo, di ba? Siyempre, di ba, hindi naman gano'n sila. Pero alam niyo po ba saan inilalagay yung microchip? Sa likod ng tenga. Kung kahit hindi ka matalino, pag nalagyan ka ng microchip na yun, smart ka. Magiging matalino ka. At lahat ng kumpanya kukuha sa'yo. Alam niyo po ba na daw sa Saudi, yung experiment po nila, according to the experiment, doon sa microchip na yun na inilalagay dito sa likod ng tenga, yung trabaho ko daw ng 4 na katao
sa computer. Trabaho lang ng isang tao. Wow! Hindi na ma-order ngayon si Sister Jessica. Sister Jessica ngayon nagtatrabaho ng Sabado kasi kulang sila ng trabaho daw sa land bank. Kaya kailangan din pumasok ng Sabado. Pero alam niyo po ba na kapag ka nagkaroon ng microchip, yung trabaho ng apat na tao, trabaho ng isang tao. Maganda ba? Amen. Kung hindi ka naman alam mo, yung mga estudyante, hindi nakakasagot na, sino may alam ng answer? Amen. Sabi ng teacher, di ba ba, na-experience nyo ba ng estudyante kayo na kapag nagtatanong ng teacher, hindi mo alam kung ilulubog mo ba yung ano kasi hindi mo alam yung sagot? Hindi mo alam kung ikukunin kasi. Ikaw ba? Ang teacher mo na ng asar. Kung hindi nagtataas ng kamay, yun ang tinatawag. Di mo ba? Ewan ko na kung pwede si Ma'am Darby at saka Sister Francis. Pero totoo yun. Kung hindi nagtataas ng kamay, ewan ko na nagtataas ng kamay. Kasi hindi na naman answer. Alam niya yung technique ng teacher. Hallelujah. Hindi naman siya tinatawag na naman ng teacher. Kasi ang gusto ng teacher yung tatahitahimik. Hindi ko alam kung gusto ba ng teacher na mapahiya. Amen. Pero kapag nagkaroon ka ng microchip, automatically alam mo agad ang answer. According to that news, yung microchip na yon, nalalaman mo rin daw kung ano magiging weather kinabukasan. Wow! Amen? Sino po ang gusto ng microchip na yon? Sabi kasi ng kapatira na kausap ko kahapon, Pastor, maganda yan. Sabi niya, maganda yan, Pastor. Ito ang resulta. Kapag gusto ka niya ng eliminate, patayin, pipindutin niya lang yung microchip na yon, and you are dead. Ibig sabihin lahat na may microchip, magiging kontrolado ng computer. Maganda ba siya? Hindi. Pero hindi natin kailangan ng microchip. Ang kailangan natin ay ang ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hindi na natin kailangan magpakan ng bahasa para magawa ang lahat ng bagay. Those people who are righteous in the sight of the Lord, their prayer can be possible, can make all things possible. Ang problema, maraming mananampalataya naging tamad ng manalangin. Aray? Amen? Sa tingin mo ba, masakit kapag ang mga hindi mananampalataya, hindi manalangin? Hindi yan masakit. Kasi hindi naman talaga nila alam kung ano kahalagahan ng manalangin. Ang masakit, kapag ang isang mananampalataya ayaw ng manalangin, ibig sabihin, lost already your faith. Kanina habang nag-guide po ako papuntang church, nakakita po ako ng isang bata na may hawak ng bata. Nag-aalaga siya ng kapatid na siguro yun. So, inalagaan niya. Sabi ko, Lord, nakakaawa yung dalawang magkapatid na yun. Kasi, sabi ko, kung may magulang ito na mananampalataya, the parents will really took them and take them to the church. Kaya, habang nagpapunta pa ako din sa church, mas marami po yung mga taong naglalakad, namimili, amin po ba, malayo ang tingin. Amen. Mga taong na hindi mo alam kung iniisip. Ang dami po sa labas. Mas pagdating ko dito sa church, iinandang yung mga tao. Hindi ko, Lord, talagang wala silang interest. They don't have interest about God because they do not know about God. Sino may kakilala sa Diyos? Tayo. Kilala niyo ba ang Diyos? Gaano niyo kakilala ang Diyos? Jehovah is my God. Elijah means Jehovah is my God. Which means from his life, he knows that there is only one God. At hindi niya ipapaalim kahit saan yung tingin niya, yung pananampalataya niya, dahil alam niya, si Jehovah lang ang Diyos. Don't worry, huwag po kayo mag-alala. Because Jehovah, kaano rin po siya, ang tawag ito, kakanggalin po siya ng pangalan Jesus. What is the name of Jesus means? Jehovah is my salvation. Kaya, hindi tingnan po natin, paano tayo magiging Elijah kung
makapangyarihan sa lahat. That's why Elijah did stop. Alam niyo po ba nung kinumandid ni Elijah na huwag magkaroon ng ulan ng 3 taon na kalahati, it is not his own power. Kaya nga siya nanalangin, ibig sabihin wala siya magagawa. Pero magagawa ng kanyang. Do you have cancer? Sino po dito may malalang karamdaman? Sa tingin mo, wala, mamamatay ka dyan sa cancer na yan. Mamamatay ka dyan kung hindi ka magtitiwala sa Diyos. Sino dito yung walang pera? Ang dami. Pero alam mo ba, kung bakit ang kahirapan nasa isang mananampalataya? Dahil hindi na nanalangin. Hallelujah! Sabi ng salita ng Diyos, walang anak ng Diyos na namamalimos. Lahat ang anak ng Diyos, magsabi ng amen. Sabi ng mga saktabi mo, kapatid, kaya ka walang pera ngayon. Kasi katamad kang manalangin. Hallelujah! This is real. Sabi ko dito, nakakaano kami. Maybe, ano po ba, very simple pero naniniwala ko na nasa akin naging pressure talaga. There's no problem about our God. Our God is very good. Kaya nga, kung nanalangin si Elijah, do not send rain 3 years and a half. He believes. Naniwala siya. Alam niyo po ba, nung papaulinan, ibabalik niya na yung ulan, ito ang nangyari. Amen. Nung sinabi niya na 3 years and a half na walang ulan, nanalangin na si Elijah. Sabi niya, Lord, magkaroon na ng ulan. Ano sabi niya po sa isang taon na hari? Bakit na doon sa itaas? Tingnan mo kung meron ng ulap na dumarating. Yun ay yung ulan. Alam niyo po sabi nung tauhan, mahal na propeta ng Diyos, nakakita po ako ng ulap pero kasi laki lang ng kamao. So ibig sabihin, hindi siya naniniwala na yung aliit na kamao na yun, magiging ulan. Sabi kasi ni Elijah sabihin mo na doon sa hari, isilong niya na yung kanyang mga mola. Amen? Kasi kung sinabing meron ulap na, uulan na daw. Pero yung tauhan, hindi naniniwala. But Elijah believes, kahit maliit pa ng ulap na yun, pwede na maging ulan. Naging ulan ba? Amen. Bakit? Dahil ba sa kapangyarihan ni Elijah? No. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. So, kaya ka may problema ngayon kasi Amen? May kanta tayo, diba? There is no problem to be, God cannot solve it. Amen? Hallelujah! There is no mountain to tall, God cannot move it. Hallelujah! Naniniwala po ba kayo doon? Kapag nakakita mo kayo ng malaking problema sa harapan ninyo, ano sinasabi ninyo? Ito na naman. Amen. Malaking problema na naman ito. Kaya alam niyo ba yung mga tao, karamihan ng tao yung kapatilig na mo, ang tanda-tanda ng mukha. Kasi puno-puno ng problema. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Kapag matanda ang mukha niyan, maraming problema. Pag baby face siya, wala yung problema. Hallelujah. Kapag yung katabi ninyo, hindi niyo makita ang ngipin, malaki ang problema niyan. Hanggang paglabas yan, iyak yan. Napakalaki ang problema niyan. Kaya bago lumabas yan, ipanalangin mo na siya. Lord. Amen. Hallelujah. Send rain to this brother, to this sister. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po ba, ang ibig sabihin mo daw ng salitang fervent, sa wikang Griego ay energeio. Energeio. Pag sinabing energeio, it means energy. Hallelujah. Kaya, alam niyo po, nandito na si Brother Eno. Wala siya. Wala po.
Wala siya, no? Yung kapatiran nating Rabo. Wala siya. Actually, umaattend din siya dati ng prayer meeting. Madaling araw, umaattend siya kahit hapon. Yung kapatiran natin yun, masipag yung lakad ng lakad. Wala annex hanggang dito, nilalakad lang yan. Opo. Kapatiran po siya natin. Pero, actually, alam ko talaga siya, Islam siya. Pero mas gusto niya nag-church dito. Wala nga lang po siya ngayon eh. Pero, kaya ayaw niya nang umattend sa prayer natin. Hindi dahil sa ayaw niya ng panalangin natin. Kaya hindi lang siya umattend sa prayer natin. Dahil nagtataka daw siya, bakit pag nananalangin tayo, mayroong music. So, yun na naging malaking problema niya. Bakit daw may music? Sasabihin ko sana, kaya tayo may music kasi mas malakas pa ang boses ni Sister Elsa kung walang music. Sasabihin ko sana, pabiro lang sana. Hallelujah. Pero, wala eh. Nakagawian na natin yun na may music. Kasi kapag walang music, hindi natin. Sa totoo lang, ang music po na yun, hindi na magiging sign kung kailan tayo mag-umpisa, kailan din tayo magtatapos. Walang ano po yun na kapag walang music, hindi tayo makapanalangin. Pero yung music po, ang nagiging time natin. So kapag nag-stop na tayo sa prayer. Tama? Hallelujah. Amen. Pero sometimes ako, parang meron sa isipan ko, kaya tayo may music. Kasi parang hindi narinig yung panalangin. Amen. Yung sumisigaw ko na, Panginoon, magulin niya asawa ko. Hindi narinig yung katabi. Kasi hindi narinig yung sound, si music. Amen. Hallelujah. Panginoon, magulin na kami mag-asawa. Hindi narinig. Kasi yung music. Hallelujah. Ano ko lang po yan, nakatotoo. Ayun ang bahala mag-interpret kung totoo po yan. So, gano'n. Pero, with or without music, we can pray. Kaya, nung nakita ko yung ibig sabihin ng pag sinabi taimtim na panalangin, it means energeo. You need to have that energy to pray. Kung mananalangin kayo, mas maganda talaga, mas malakas. Hindi mo na ako dapat nahiya sa iyo pag ipapanalangin ko. Panginoon, bigyan mo kami ng bigas kasi wala kami kakainin. Hindi na ako nahiya sa iyo. Bali mo, ito ay magbibigay sa wala ka ng bigas yung papatigulan. Amen? Nagpaparinig ba? Hallelujah. Amen? Hallelujah. It's really, kasi meron akong narinig na kapatiran. Pastor, bakit? May problema ba yung kapatiran natin? Ano yung problema na? Narinig ko sa prayer natin. Okay. O di, hindi ka ng solusyon. O di ba? God answers prayer. Hallelujah. But I know, I think, hindi naman tayo nananalang walang bigas, walang pera, kasi ang importante sa atin, spiritual. Hallelujah. Pero, kung nakikita natin, when it comes to fervent prayer, you need to pray to the Lord. Ilakas mo na yung panalangin mo sa Panginoon. Kahit na nasa bahay ka, ilakas mo na yung panalangin mo sa Panginoon. Amen. Huwag ka nang mahiya. Hallelujah. Bakit? Your God is Almighty. Sabi nga natin, ang Diyos ko'y makapangyarihan. Ang Diyos ko'y makapangyarihan. Ang Diyos ko'y makapangyarihan. Hallelujah! Kaya naniniwala ko nung nanalangin si Elijah that do not send rain, Lord. He gave all his energy. Ibinigay niya lahat ng kanyang panalangin sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, pray in prayer. Sabi ko, ano ba yung sabihin na pray in prayer? Na habang nananalangin ka, hindi na ito lumalabas sa labi mo. It should be praying. Pag sinabing praying, you're talking to God. Marami pong nananalangin pero lumalabas lang sa labi. Ang nilalabas lang ng labi niya, it is not prayer. Prayer should be in prayer. Nakikita mo ba sa labi mo nananalangin ka, kapag binitawan mo yung prayer na yun, tutugunin ng Diyos. Kaya kapag sinabi mo, Panginoon, pagagaling mo ako sa ilang laman, dapat panalangin yun. Hindi lang yung sinasabi. Kaya lahat ng may karamdaman ngayon, pinagaling na siya ng Diyos. God will answer all our prayers. So sabi ko, Lord, ang sarap. Kailangan makita na namin ngayon yung
Elijah can be me. Elijah can be you. Hallelujah. Kasi diba, sa panahon natin ngayon, kailangan ng may mananalangin. Who will intercede in this world? Alam niyo ba ang salimutan? Akala lang nila wala na. Alam niyo ba, iniintindi ba ng salimutan ng mga hindi mananampalataya na nangyayari sa kapaligiran? Wala po yan. Wala silang pakialam dyan. Alam niyo ba nung time ng pandemic? Praise the Lord. There are believers. Because I know the believers really pray. Really hard. Amen? Of course, marami rin yung mga hindi mananampalataya na nalangin na rin. Amen po ba? Pero sa totoo lang, ang prayer ko, hindi buhay ng mga hindi mananampalataya. Buhay yan ng mga mananampalataya. Lahat ng mananampalataya, sumigaw ng malakas sa amin. Buhay natin. Kaya naniniwala ako kung walang mananampalataya ngayon sa kasalukuyan, walang mananalangin. Amin po ba? To change this world and to let this world remain in this world. Remember, our word is very, makapangyarihan ang salita natin na lumalabas. Kaya, beware of your words. Mag-ingat po kayo sa sasabihin po ninyo, baka yan ang mangyari. But once we speak, kapag nag-speak po tayo, Lord! Change the heart of this man. Pwede mangyari. Pwede mangyari. Kasi yung kapangyarihan hindi lang natin, kapangyarihan na ng salita ng Diyos. Kaya, doon, makita natin, amin po ba, really, God made us. You should have a persistent prayer in your life. Huwag tayong malungkot. Bakit? Sabi di ba, 1 John chapter 3, verse 22, unang 1, kabanatang 3, talatang 22, whatever request we receive from Him, because we keep His commandments, and do what pleases Him. Hallelujah. Yan ang sinabi niya sa unang 1, kabanatang 3, talatang 22. Amin ko ba? At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Meron reciprocal. Kung gusto mo na matugunan ng iyong panalangin, keep His commandments. Sundin mo ang utos ng Panginoon. Hindi ka ba lang nangailangan po ng anumang bagay? Amin mo ba? When you keep the commandments of the Lord, pupusan lang ang Panginoon ang lahat ng panalangin mo. Even though you do not ask. Pangako yan ng Diyos. Jehovah is my God. Amen? Jehovah is our God. Kaya, hindi na natin malilimutan yung pangalang Elijah, hindi na natin makakalimutan, of course. Amen po ba? Elijah is not the one who is mighty and almighty. Amen po ba? But it is the God of Elijah. Kaya, kung nanghawak si Elijah, pwede rin tayong nanghawak sa Diyos na yun. At kung si Elijah tinugon ng Panginoon, tutugunin din tayo ng Diyos. Really, the problem is in us. Sabihin nga po natin, Elijah is here. Dumating na ba si Elijah sa buhay natin? Hallelujah. Do you have really that confidence? Anong sabi niya sa unang 1, kabanatang 5, talatang 14? 1 John chapter 5, verse 14. Sabay-sabay. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. Hallelujah! Kung may pinapanalangin ka ngayon na hindi pa natutugunan, ask, Lord, will mo ba talaga yung aking ipinapanalangin o hindi? Kung hindi, huwag ka nang umasa. Amin po ba? Yun na lang, hindi ka masasaktan. Ang tagal mo lang ipinapanalangin, pero hindi tinutugon ng Panginoon. O, talagin mo na lang sa Panginoon. Hindi niya kalooban. And then change your prayer. Hallelujah. Kaysa sumakit ang loob mo sa Diyos. Nakala mo pinabayaan ka ng Panginoon, never, God will forsake you.
Because God is good. Hallelujah! Ang Diyos ay mabuti sa buhay ng bawat sa atin. Kaya hindi tayo pababayaan. Amen? Hallelujah! Walang naniniwala. 1 Peter chapter 3, verse 12. Unang Pedro, kabanatang 3, talatang 12. Hallelujah! Sabay-sabay, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nasa kanyang mga daig. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. God is really against those people who do evil. But the eyes of the Lord are to those people who are righteous. Kaya naniniwala ako na lahat ng pananampalataya nasa kanya nakatuon ang pansin ng Panginoon. Kaya siguro kung napapasin niyo, bakit nare-review ako? Bakit nasasaktan ako? Bakit? Why? Because the eyes of the Lord is in you. Amen. Sino ba itutuwid ng Panginoon na hindi niya anak? Ay ba nagtutuwid kayo na hindi pa anak? Hindi po, di ba? Sino kayo itutuwid ninyo? Siya tuwid niya anak. May tao po ba? Kaya kung tinutuwid ka ngayon, anak ka ng Diyos. Kung hindi kayo tinutuwid, kaya sabi ng Friday, kapag sa church natin wala nang pagtutuwid, umuwi na tayo, wala na rin ang Diyos. Dahil ang church na malago, hindi nakikita sa kalabuan ng bilang. Ang church na lumalago ay kapag nakita mo yung church, nagtutuwid. Kapag wala nang pagtutuwid sa loob ng church, lahat ng bagay na ginagawa natin tama na, at wala nang pagtutuwid, wala na rin ang Diyos, idiwan na tayo. Gusto niyo po ba yun? Na lahat ang maririnig niyo, lahat umaayon sa inyo, gusto niyo naririnig niyo. Wala nang pagtutuwid, wala na si Lord. Ibig sabihin, pinabayaan na tayo. Ganyan din ang sinabi niya sa Proverbs 15:8. Kawikaan, 15, talata 8. Sabay-sabay, ang hain ng masama ay kasutang-sutang sa Panginoon. Ngunit, ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Hallelujah! Kaya hindi din sila mag-offer. Unbelievers cannot offer to the Lord because God cannot accept it. Pero alam niyo po ba, kahit isa lang ihandog natin sa Panginoon dahil ikaw ay tao matuwid at nananampalataya, malaking bagay yan sa Panginoon. Walang tao. Sabi ko, Panginoon, napakapalad namin. Hallelujah. Kasi whatever things na gagawin namin, you will receive it. You will accept it. Pero kapag hindi kami naging matuwid sa iyo, ito ang mangyayari sa amin. Marireject kami. Sabi ng Panginoon, Santiago, Kabanata 4, talata 3, kayo'y nagsisigi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisigi kayo ng masama upang maghuli sa inyong mga kalayawan. Elijah worked for God, not for himself. Tandaan po natin, kung ang mga bagay na hinihingi po natin ay para sa ating kalayawan, do not expect answers. Kaya, bawat panalangin na gagawin niyo sa Panginoon, it should be always for the Lord. Amen? Lagi para sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo ang aking katawan upang ako'y makapaglingkod sa iyo. Bigyan mo ako ng magandang kalusugan upang magawa ko ang tungkulin na pinagkakaloob mo sa akin. You are not only living for your own self, you are not living only for your own, wishes, but you live for God. Amen? Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 16, verse 24, Juan, Kabanata 16, nasa prayer ko lang po tayo, 24, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, lahat ng problematic, hindi na nanalangin. Kasi kung nananalangin po kayo, you have joy. Amen? You have joy.
That's why pray hardly, church. Elijah is here. Makakauti ka lang. Medyo kalahati. Hallelujah. Kasi ang pinag-usapan pa lamang prayer. Number 2, Elijah is a great or God's truthful messenger. Elijah is God's truthful messenger. 1 Kings 17:14. Unang hari, kabanata 17, talata po ay 14, sabay-sabay. Sapagat ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang busi ng harina hindi makukulangan, at ang banga ng langis man ay mababawasan, hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Ito po nga talata na ito came from the story wherein Elijah don't have the food to eat. Anong utos sa kanya ng Panginoon? Go to one land and a woman from Sarepta will feed you. Isang babaeng bao. Pakakainin ka nun. Yun ang sabi sa kanya ng Panginoon eh. Diba? Sinabi sa kanya, inutos sa kanya ng Panginoon, pumunta ka doon, mayroong isang babaeng bao doon, siya yung maghahandaan ng iyong kakainin. Eh, yung babaeng bao, sabi niya, nung dumating si Elijah, bigyan mo ko nga ng tinapay na makakain at inumin. Ano pong sagot ng babae? Panginoon, sa totoo lang, namumunod ako ng panggatong. Dahil meron na kaming huling harina sa aming tapayan. At yun ay plano ko na lutuin. At pagkatapos ng kami ay handa na mamatay. At parang hindi kami nabasa. Nabasa niyo ba yung talata na yan? So, ibig sabihin, yung babaeng bao, kung kayo mo yung babaeng bao, at dumating po ako sa bahay ninyo, sister, pakainin mo nga ako. Pero yung kakainin po ninyo na, yung pagkain sa bahay ninyo, kunin nyo na lang. Kayo, yun na lang yung last na kakainin nyo. Ibibigay mo ba sa akin? Kaya ayaw mong tumalaw eh. Sorry, joke lang, joke. Pero totoo yun. Alam niyo po yung sagot niyo, that is true. Kasi yung babaeng bao, naiintindihan ko siya eh. Kasi bakit? Last na naman yun eh. Ibibigay ko pa sa'yo, yung anak ko, huling kakainin na lang niya. Kaya, kung tinignan mo natin, kung ikaw si Elijah, i-insist mo ba na ibigay sa iyo yung pagkain? Ang kapal naman ng mukha mo. Tama, totoo. Halimbawa, sabihin mo, sa bigay mo sa akin yung pagkain. Hindi ka, ay pagkain na ito yung Israel. Hindi, bigay mo na sa akin. Sa akin kung na nakakain, huwag na si Israel. Ang kapal, no? Ang kapal. Pero alam mo po ba, Elias insist. Si Elijah po insist niya. Kaya nga sabi ko sa ipaghanda mo ako na makakain. Alam niyo kung bakit matapang si Elijah na sabihin niyo dun sa babae? Kasi sinabi ng Diyos. Walang tao. Kapag sinabi ng Diyos, dapat sinasabi natin. Kaya nga tinawag siyang truthful messenger. Hindi niya sinabi yun dahil gutom lang siya. Sinabi niya yun sa babae kasi utos sa kanya. Kapag anak ka ng Diyos, utusan ka talaga ng Diyos. Ang tanong, susunod ka ba sa Kanya? Hallelujah. O halimbawa po, sinabi ko sa inyo, Sister Arby, akin na lang yung tinapay mo. Sabi ng Panginoon. Bibigay mo sa akin yung tinapay mo. Baka sabi sa akin, Arby, Pastor, hati na lang tayo. Ito kasi because we are just human. But I'm telling you, because it is God's Word. Ang pinag-usapan natin dito, paano susundin ang utos ng Diyos kung makakarinig ka na bagay na sasabihin sa iyo ng tao. Kasi sometimes, ang nagiging problema natin, inutos na sa inyo ng Panginoon dahil merong hatlang, may sagawan, amin po ba, siyempre, sino gagamitin ng Diablo para maging hatlang sa tao?
Harapin mo yung katabi mo. Tao yan, di ba? Minsan nanonood lang. Hallelujah! Pero, ang sabi dito, because it's a truthful messenger, he said it. Basta pakitin mo ko. Pinangako lang kayo na hindi mawawalan na narinig na ang iyong signal. Amen? Kaya sabi ko, Lord, ang hirap talaga. Pero ang pinakamalaga ditong point na nakita ko, obedience to God. Dahil sinabi yun ng Pwede, pero siguraduhin din nyo. Kapag sinabi mo sa kapatiran, pakainin mo ako, talagang sinabi sa iyo ng Diyos. Hallelujah! Dahil kapag hindi yan sinabi ng Diyos, nagsisinungaling ka, magugutom ka lalo. Amen? Hallelujah! May tao po ba? Pinapaliwanag sa atin, that is Elijah. He's really very strict. Amen po ba? Dahil sinabi ng Diyos sa kanya, kasi di ba ang nangyayari? Of course, the men of God, kami nang nangangaral ng salita ng Diyos, sometimes, bilang pastor, alam niyo po, maraming mga pastor na hinihingi na mangaral ng salita ng Diyos, lalo na kung ito ay makakatama. Pero alam niyo po ba, hindi ako natatakot. Kung ito yung pinapasabi ng Panginoon, dapat ko lang itong sabihin sapagkat ito'y para sa iyo ikatutuloy. Kapag hindi ko ito sinabi, ako ang papaluin ni Lord. Amen po ba? Kaya kung nasasaktan man tayo ngayon sa ating mga pangangaral ng salita ng Diyos, ito po'y pangangaral na galing sa Diyos at hindi galing sa akin. Lahat po tayo ay tinutuwid ng Panginoon. Hallelujah. Hindi natin pwede i-hit yung gusto natin. Kung ito ang gusto ng Panginoon, yun ang dapat natin ipaglaban. Ano pong sabi niya sa Galatia, Kabanatang 1, Talatang 10? Galatia 1:10. Sabay-sabay. Sapagkat ako bagay, nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos. Kung ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao, kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. We are not man-pleaser, but we are God-pleaser. Amen? Kaya, kung may pinapasabi sa iyo ang Diyos, doon sa kapatiran, sabihin mo kung yan ay pinapasabi ng Diyos. Paano pa kung masasaktan siya? Kung masasaktan siya at magpapatuloy siya, pagpapalain siya ng Panginoon. Pero kapag isang kapatid na hindi nakikinig at hindi nagpapatuloy, walang mangyayari sa kanya. Elijah is here. God needs a truthful messenger. Ang kailangan ng Panginoon isang truthful messenger. Tingnan niyo po si Micaiah. 1 Kings 22:13-14. Unang hari, 22:13 hanggang 14. At ang sugo na yumaong tumawag kay Micaias ay nagsalita sa kanya na nagsasabi, narito ngayon, ang mga salita ng mga propeta ay mabuti sa hari na magkakaisa. Sinasabi ko sa iyo na iyong sa iyong bibig ay maging gaya ng isa sa kanila at magsalita ka ng mabuti. Anong sagot ni Micaias? At sinabi ni Micaias, buhay ang Panginoon. Kung ano ang sabihin ng Panginoon sa akin, noon ang aking sasalitain. Elijah is here. Diba? Si Micaias, gusto ng isang tauhan ng hari na maging compromiser. Maganda yung sinabi ng mga nauna sa'yo. Kailangan gano'n na rin, umayag ka. Pero sabi ni Micaias, kung ano pinapasabi ng Panginoon, yun lang ang aking sasalitain. Hallelujah. Be a truthful messenger of God. Amen. Kung halimbawa po, yung kapatiran na lumapit sa iyo, nire-review ka, papasalamatan mo yun because rebuke is really a good love, a sign of love. Amen? Really a good sign of love. Kung yung pagtutubig naman na yun ay galing sa Diyos, pasalamatan mo ang Panginoon. Hallelujah. Tingnan po natin, 1 Corinthians, ano sabi ni Apostle Pablo, 9:16.
1 Corinthians 9:16, sabay-sabay. Sapagat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong sukat ibang mapuri, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin, sapagkat sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya sabi niya po sa Pablo, nako, delikado kapag hindi ko ipinangaral ang Ebanghelyo ito, ipinapasabi ng Panginoon. Hallelujah! Kailangan ko ipangaral ito, bakit? Magiging aba ako sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ang magagalit sa akin. Kaya kadabihin ng Apostle Pablo kay Timothy, preach the word of God in season or out of season. 1 Timothy or 2 Timothy chapter 4, verses 1 hanggang verse 8 po yan. Hallelujah. Nasabi niya, kapanahunan man o hindi kapanahunan, ipangaral mo ang Ebanghelyo. Preach the word. Be ready. Amen po ba? Convince all men. That is the word of God. Exhort all souls. Be watchful. Endure afflictions. Marami ko kontra. Alam niyo po ba kapag nagtutuwid tayo, marami hindi natutuwa. Pero kung yan ay pinapasabi ng Panginoon, fulfill your ministry. Hallelujah. Huwag po itindihin yung mga tao. Alam niyo po, sometimes, ang pumipigil sa atin sa loob ng church, tayo rin eh. Yung mga kapatiran din natin isa. Amen? Kung hindi ka magawa sa iyong Panginoon, hindi mo pwede mong igalin kasi ayaw nila sa akin, kasi ganito naman, kasi ganito. Hindi lang. Kung hindi na magawa ng Panginoon, gawin mo. Matumaman sila o hindi, gawin mo kung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, minsan ganyan tayo. Ba't di ka na naglilinis ng Saturday? Kasi ganito. Hindi ka na naglilinis para sa kanila eh. Naglilinis ka para sa Panginoon. Abad ka lang, kaya ayaw mo maglinis. I'm sorry po, but this is true. Tandaan natin, ang nililinis natin, hindi bahay ni naman, bahay ito ng Diyos. At hindi ako dapat maging tamad. Gusto ko pagpalayan ka ng Panginoon, unahin mo, Lord. Aray? Ito po. Kasi kahit ako sa nararamdaman ko, parang kayo po. Pero kapag nagbakat na po ako, nararamdaman ko, Lord, my soul is really, in fulfillment of joy. Kasi hindi ko kaya, pero nagawa ko para sa iyo. Hallelujah. Gawin mo ang lahat para sa Diyos, hindi para sa ibang tao. Hindi rin para sa iyong sarili. When I was a Bible school student, yan, alam na naging asawa ko. Bago ako umalis ng bahay namin, katambak na Labada. I was arriving at Friday afternoon. Maglalaban na po ko niyan hanggang Saturday ng madaling araw. Alauna ng madaling araw, naglalaba po ako niyan. Hindi ko alam kung sinasadya ng stepmother ko na hindi niya labanan ng akong damit. Pero gusto ko lang siya makilala, gusto ko ipakita ko sa kanya na mananampalataya ako at hindi ako susuko. So at that time, naglalaba po ako hanggang alauna ng madaling araw. Alam niyo kung bakit kaya ako tapusin ng alauna ng madaling araw? Kaya ako gumising ng maaga, alas 6. Ang stepmother ko po, nagtitinda po sa palengke. Aalis ko yun ng alas 3 ng madaling araw. Pero bago ko siya dumating ng alas 6 ng umaga, nakasahin na ako, nakapaglinis na ako ng bahay namin, napaligo ako ng mga kapatid kong maliliit. Pagdating ko naman, magpapaalam na ako. O auntie, pumunta na ako sa church, maglilinis ako ng church namin. Wala siya masabi, kasi lahat, nagawa ko na lahat. Kasi kailangan mo magsumika. Paano na sila masabi, kailangan mo ipakita sa kanila. Hallelujah! May tao. Pero ang problema na sa amin. Abad. Ayaw gumawa. Sa totoo. Ayaw gumawa.
kami ng church, nakalis na ako ng CR. Tignan na naman ang ginawa ng Panginoon. Natapos ako ng Bible school. Sila ang nagsuporta sa akin. Manny, oh Brother Manny, baon mo, Brother Manny, bakit Manny mo, Brother Manny, pang-chichirya mo. Di so, I can see the word of God. E pag tamad ka, wala ka. Wala kang mapapala. Kasi yung susuporta sa'yo, nakikita ka tamad ka, paano kung susuportahan? But in my life, I saw. Hindi ko pwede nagmamaraki sa sarili ko dahil tamad din ako. Pero mula nung tinawag ako ng Panginoon, tinanggal ko na yung katamaran. Kasi pag pumunta ako sa church at kabilis, hindi ko hihintay yan. Sabi na ako dyan. Linis na, kaya mo. Mapagod man ang katawan, hindi naman yung mamamatay yung katawan ko. Hallelujah. Kahit pumunta kayo sa bahay namin, natutos ako yan, anak ko nandyan, si God. Natutos ako sa kanila magbugas ng pinggan. Pero, kapag sa mga minuto, hindi sila nagbugas ng pinggan, tanongin ko kay God, ano gagawin ko? Hindi ko itatakaw ng pinggan, ako magbubugas. Tapos lalapit na lang si God, Daddy, ako na na. Tanongin ko sa kanya. Ayan, buhay ang anak ko. Hindi ko pipili mo, ayaw mo nila, hindi ako gagawa. Kasi, kaysa naman, may naman, tapos may ibis na pumunta doon, tapos kakainan. Gawin ko na lang. Alam niyo ba, isa sa bahay namin, nagmamak pa ako, ganyan yung mga anak ko, nakaupo, nakatasayo ka ba ako? Ako nagmamak. Ako. Nasisinungaling ako, hindi, tanong niyo si God. God, nagmamak ka, hindi. Bakit umiiling siya? Hindi siya nagmamak. Kaya tingnan ko yung kamay ni God, ang lambot ng buhok. Kaya kung sino na mapapangasawa niya, sa swerte. Because I always teach them. Sa totoo lang, sabi ko, alam mo po, nung basis pa lang ako, naglalaban na ako. Marunong na ako maggawa ng lahat ng gamit ko. Hindi ko inasa sa kapatid kong babae. Eh ngayon, sa totoo lang, kahit babaeng kapatira natin, walang marunong maglaba. Mga nanay, dapat yung mga anak niya masipag. Tamang masipag. Yung anak sa kasinan. Yung nanay, tamang. So hindi lang ako may problema sa anak. Lahat tayo. Amen? Pero alam mo ba? But I'm so happy. Kasi alam niyo bakit? Pag nilinis yung bahay namin, kung hindi sila maglinis, pag nilinis ako ng bahay ko, bahay ko to eh. Pag ano ako nagkakating na tao, may kapintasan, hindi naman din yung anak ko kapipintasan eh. Kami din eh. Amen? Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, bago ako naging pastor, pinalipat-lipat ako ng bahay. Nakitira ako sa tiyahe, nakatira naman sa ibang tiyahe. Kami po ba? Sabi ko, awara naman ang buhay ko. Wala akong sariling bahay. Pero hindi ko namalayan na yun pala yung claim ng Panginoon sa akin. Kahit hindi ako inutusan. Sabi ko nga po sa inyo, nakitira ako kayo ng Brother Sammy. Buhay si Brother Sammy, pumunta kayo ng Aurora. Sa totoo lang, hindi nila ako inutusan maglaba. Pero alam niyo po, napag-alis sila ng bahay, iniwan po ako dahil nakikitira ako sa kanila. Pag-alis nila, maglalaba po ako naglalaba ng damit nila. Darating na lang sila, nakatiklop na yun. Kung tuyo na po yung damit, nakatiklop na. Kasi kailangan mo, bilang anak ng Diyos, bilang lingkod ng Panginoon, kailangan mo ipakita bilang lingkod. Hindi lang nabubuhay sa pag-gitara, sa pag-awit, ang paglilingkod. Nakikita sa gawa. Nakikita sa buhay. Hallelujah. Kaya naman, ang gawin hindi ako pinabayaan ng Diyos. At walang may pipinta sa akin pagdating sa mga ganung bagay. I'm not perfect. But I will tell you, na ipakita ng Panginoon sa akin, mayroong resulta. Tignan niyo po kay Elijah, may resulta.
God answered all these prayers. Elijah is here. You need to be like Elijah. Masakit ang salita ng Diyos. Pero kapag pinakinggan niyo po ito, maitutuwid kayo, may tatama kayo. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo, alam ko po, mga bagay na ito, mahirap. Hirap sunod. Kailangan natin gawin. Amen? Hindi ba natutuloy namin po si God, mamak na. Ay, wala na siya imamak. Kasi pagpipili na namin yung bahay namin. Wala na po kaming bahay. Kung magkakabayaran po mamaya hapon, wala na kaming bahay. Bakit, Pastor? Aalis ka na? Hindi po. Aalis na po ako sa lugar na yun. Hindi po. sa kabila, magpapatayo po ng bagong bahay. We sell our house and maybe 1 month, within 1 month, we will stay in the church. I already talked to Pastor John na dito po na kami titira, dito po na kami manunuluyan for 1 month. Sabi niya naman sa akin, sige, Pastor, anytime you can transfer, you can go to church and stay in the church as long as you leave the church. Hallelujah. Amen. Pakikisama. Hindi pakikisama, kundi pakikisama. Elijah confronted the kings. Si Ahab. Amin po ba? Kilala niyo si King Ahab? 1 Kings chapter 18. Makulit, matigas ang ulo, ayaw makinig. Alam niyo po, ginawa ni Elijah, kinausap niya. Walang hari-hari sa akin. Ito ang pinapasabi ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Magiging matapang ka. Hindi matapang ka, kailang mayabang ka, ulo. Magiging matapang ka dahil sa Panginoon. Be a truthful messenger of God. Hallelujah! Hallelujah! Kaya di ba sabi ng Panginoon sa 1 John chapter 3, verse 13, Unang Juan, Kabanata 3, Talatang 13, huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapapuotan ng sanlibutan. Pag sinabi sa sanlibutan, it is not talking about the world, but it's talking about men. Tao na hindi mananampalataya, sanlibutan. Hallelujah! Pero sabi sa Lucas chapter 6, verse 26, Lucas 6:26, sa abal ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay magsalita na magaling tungkol sa inyo, sapagkat sa gayon di paraan ang ginawa ng kailang mga magulang sa mga unang propeta. Ibig sabihin, whatever things that they have done into you, they also done it with the prophets. Kaya, stay. Amin po ba? Hallelujah. Sabi nga po, ang remedy dito, confront. Sabihin po, kung pinapasama ng Panginoon. Amin po ba? Hindi mahalaga kung hindi ka magustuhan o magustuhan. Ang mahalaga, ibinasasabi ng Panginoon ito sa iyo. Siyempre, kailangan mo rin mag-ingat kung paano manalita. Hallelujah. Hindi ka lang basta-basta magsasalita. Kailangan manalita ka ng may hinakon. Mag-usap ng may hinakon. Hindi lahat nakukuha sa sigaw ng sigaw. Hallelujah. Amen. Pagkawa, meron hindi nagawa maganda sa akin sa journaling. Master journaling, may problema ba tayo? Amen. Kung ginagawa mo ng kasalanan sa Master John, bigyan ko ng tawag sa iyo. Pero kung ganito ang sitwasyon, ang share ko na nila, ano ang problema sa iyo? Hindi mo naman ganito, ganyan. Tapos ganyan ka. I think, kasi alam ko naman ipaglalaban ko yung sa'yo, ipaglalaban ko yung kanya. Pero mas maganda sa iyo, sa gadali, pag magpupunan ko, huwag na natin ungkatin. Huwag na natin ungkatin kung ano naging siya masama, siya ang tama, ikaw ang mali, siya ang mali, ikaw ang tama. At ang sabi ng Panginoon, ang isang mahinahong pangungusap nakakapagpalambot ng puso ng isang taong galit. Hallelujah! Walang tao. Elijah is here. Elijah is here.
it's really our work to be a truthful messenger of God. Amen! Kaya, bago dumating ang ating Panginoon Jesus, kailangan ng Elijah. Nasa si Elijah! Nasa si Elijah! Elijah is here. Ang sagot. Tayo yun. Tayo yung kailangan ng Panginoon. Pero dapat, sa totoo lang, ang dami pang dapat ituwid, ang dami pang dapat alisin, ang dami dapat panukayin, ang dami galukayin. Amin po ba, kasi sumisira, maraming anay na sumisira sa atin. Pero kailangan na natin umpisahan ngayon. Hallelujah. Nasa si Elijah! Kailangan natin tumayo at patuloy na gawin ang kalooban ng Diyos. Sa ito natin tumayo sa oras nito. You need to be Elijah. Yung teksto natin, Elijah is here. I am Elijah. You are Elijah. Tayo yung tinutukoy ng Diyos na Elijah. Tayo yung gagamitin ng Panginoon sa huling panahon bago dumating ang ating Panginoon. Bago siya dumating, bago dumating yung dreadful and great day of the Lord, kailangan niya isuko ng Elijah. At kailangan ng Elijah na yun ay tumayo at magtungkol sa Panginoon. Hallelujah! That's why, as we shout, "Oh my soul, be Elijah," yun ang isisigaw natin sa oras na ito. Just like, "Oh my soul, overcome," ngayon ang isisigaw natin, "Oh my soul, be Elijah." Tayo po'y manalangin, "Lord, use me." And Lord, continue to protect me. Lord, continue to discipline me. And Lord, take out everything na mga bagay na hindi karapat-dapat. Let us shout, "Oh my soul, be Elijah." Oh my soul, be Elijah. Oh my soul, be Elijah. Oh my soul, be Elijah. Ang lang Diyos, sulit na mo, ako'y lumalapit at nagpapakuba sa iyo, Panginoon Diyos. I want to be like Elijah, O God, before the dreadful day of Father God, of yours, Panginoon na naglalapit. Kaya ako na magaling mo, Panginoon Diyos, upang ako patuloy na manalangin sa mga kailangan ng panalangin, Panginoon Diyos. Kaya bago ko manalangin kung tamad ako, kung nalihina ako, Panginoon Diyos, kaya palakasin mo ako, O Diyos, pasulayin mo aking prayer life, O God, and help me to be a fruitful messenger, O God, na hindi matatakot, Panginoon Diyos, at gagawin mo example ng buhay ko, Panginoon Diyos, ang magiging witness at testimony, at testimony of your word, Panginoon. Yan ang patuloy kong pinalalakas sa iyo, Panginoon Diyos. That we will be like Elijah, O God. We will be like Elijah, O God. Go in our lives, O God. Come on, church, pray. You need to pray to the Lord for your witness, for all the things that we have done for God. Hallelujah! Lord, alam ko na kaya kailangan mo, Diyos. Kailangan mo kami gamitin, Panginoon. Pero marami kami kailangan, marami kami pagkulang. At ang ginagawa namin ang mga magagaling gumawa sa mga paso mo sa amin. Jesus! Ang una kamay ng Diyos. Ang unahan ng bawat sa usamin. Ikaw lang ang aking pinagkakatiwalaan. Ikaw lang ang hinahanap namin, Panginoon Diyos. Father God, change our hearts, change our lives, change our attitude. Father God, change our characteristics of our life, Elijah. Hallelujah! Mga kapatid, patuloy na dalangin. Kumuha ka sa word mo sa usapan. Nadalala kami sa kamalian ng dalawagan. Salamat po, Diyos. Father God, thank you, Lord. Masakit ang katotohanan. Pero ang katotohanan na nagpapalaya sa amin. Patawarin mo kami sa aming katamaran. Patawarin mo kami sa aming pagkababaya. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang.
Patawarin mo kami na hindi namin nare-recognize ang kapangyarihan mo, ang kabutihan mo sa buhay ng boses namin. Patawad. Panginoon, may pag-asa pa kami. May pagkakataon pa kami para maituloy at maitama. Ingatan mo kami, O Diyos. Ingatan mo lahat ng mga kapatiran na naririto ngayon. At hayaan mo na ikaw lamang ang madalila at ang mapulihan sa kanilang mga buhay. Salamat po, aming Diyos. Lord, darating ang araw, we can freely say, Elijah is here. The spirit of Elijah manifests in our lives. The spirit of Elijah move in our lives. At yung maging bahagi kami ng iyong plano. Magawa namin ang lahat ng ipinapagawa mo sa amin para sa iyong lagay ng kalooban ay mangyari. Walang imposible, O Diyos. Tulungan mo kaming lahat. Sa iyo namin ibinabalik ang papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Lahat ng nakakawag sa mensahe ng Panginoon pagsabi ng Elijah is here. Elijah is here. Tayo yun. Tayo yung binabanggit ng salita ng Diyos. You may visit there. Pwede na po kayo umupo sa oras na ito. It's time for us to give all our offerings, special offerings to the Lord. At ibigay po natin ito na may kagalaman sa Panginoon. Please, all the workers will have a closed-door meeting at that office. Pagkatapos ng worship service, please bring your own chair. Huwag na po kayo mag-ipagkwentuhan. Punta po kagad kayo sa room na yun. Meron tayong closed-door meeting after the worship service. Let us pray the Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang mahariman at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all.